Unang nangyari kasi dyan mga idol ay dito sa semi-transition no makikita nating sumusubok ng isil ni Domas itong si Ja. Kaya Eagles din talaga to. Very physical na player din po ito si Domas kaya malamang isang kaldag lang tong si Morant sa kanya. Mabuti na lang at andito si Desmond Bane na handa rin namang tumulong para hindi nga kawawain si Morant. Kita nating loose ball to. Natapi kasi ni Bane yung bola at si Ja pa ngayon napuruhan. Pero ano yung tawag ni referee? Ayan. Hindi nyo kita pero King's Ball. At syempre, nag-react lang din naman si Ja bilang isang taong may nararamdaman. Tapos maya-maya, pinituhan siya ng technical foul. Dito sa ating replay, magkakaroon tayo ng klarong anggulo. Wala kasing foul dyan na kahit ano. Basically, last touch lang ang Memphis kaya tinawagan ng King's Ball. At sino yung huling humawak ng bola? Si Ja Morant din naman. Ang tanong nga lang ay kung nasa loob pa rin ba siya ng court. Play lang natin ng kaunti at ayan, kitang-kita nyo namang may espasyo pa talaga ang heels ni Morant dyan at hindi pa siya talaga tumatapak sa linya. Siguro dun lang sa angulo ng referee, baka sa paningin niya ay natapakan na niya. Naaalala ko tuloy itong si Mang Juning nung si Pingris sabi tumapak din daw sa linya tapos sinukat niya yung distansya. Dito naman arguable na maaaring tumapak nga rin talaga si Ja. At hawak pa rin naman niya ang bola pero mukhang shadow lang naman yan more than anything, di ba? Tsaka saan ba mag-factor din dito na si Sabonis parang tinutulak din po itong si Ja papalabas. Hindi ba mag-a-account ng foul din yun kay Sabonis? Pero yan nga mga idol, ganyan na nga lang din po yung itsura ni Morant pagkatapos niyan at pinituhan pa siya ng ref ng technical foul. Sabi naman dito sa post ng Twitter page ng NBA official like official as in yung mga referee, gumamit daw si Ja ng profane words patungo dun sa official o sa Tagalog, minumura niya yung referee which is hindi naman din tama, di ba? Pero yan, pabor naman kay Morant talaga yung tawag base doon sa replay pero wala, iba yung tawag ni ref. Ito yung unang technical niya this game. Then dito naman may disadvantage ulit si Ja kontra naman kay DeMar DeRozan. Gaya nga kay Mamba ang galawan nito ni DeRozan kaya poste talaga siya sa midrange. Maaawa ka na lang din dito kay Ja kasi gustong gusto talaga nito maglaro kaso nga lang lagi siyang na-injury tapos ganito nga ang papangit ng tawag sa kanya. Tinawagan ng foul si Ja dito sa fader ni DeRozan at ganyan na nga lang siyang tilang sinasabunutan yung sarili. Nakakainis naman din kasi kung titignan din po natin sa ibang anggulo ayan, tamang nakikipaglaban lang naman yung dalawang to sa pwestuhan. Andyan si ref sa kanilang likuran at si Ja never nga niyang ginalaw yung paa niya Tinaas niya rin na maayos yung kamay niya, hindi yung papayong, hindi rin siya tumalon. Talagang ewan, tinawagan pa rin si Morant pero dahil na rin sa gigil, dinuro niya si ref. Ayan, dumaan siya sa harapan niya tapos sa kanya tinuro, which is a sign of disrespect nga rin po sa referee. According din po sa report nitong NBA official, sabi doon nung ni-review na nga rin po yung footage, mayroon daw legal guarding position si Ja at dapat hindi na raw siya natawagan ng foul nun. Tapos dahil nga sa duro niya tapos nagbumura pa nga rin daw ulit, kaya pinituhan siya nung kanyang pangalawang technical foul. Tinayoon lang tapos tatawagan ng foul. Kawawa rin talaga si Ja. Then after ng game, babawiin nila. Actually, before nga niyan mga idol, itong si Jake LaRavia nga rin po ay nakatikim din kay ref. Sinabayan niya lang din itong si DeRozan, although medyo nandun nga rin po sa landing spot ni DeRozan tong paa ni LaRavia. Kita nyo nga nagsulubong yung kanilang mga paa pagbaba. Pero ganyan nga, inassess nila yan kung reckless foul ba, pero common foul nga lang din po ang tinawag. And after all that, no, natalo pa rin po ang Sacramento Kings at Memphis po ang nanaig. Parang nitong nakaraan lang din po ay may interview itong si Ja Morant na sinabi niyang titigil na raw siya dumakdak at may parinig pa nga rin po sa mga referee yung interview niya kasi hindi naman daw siya natatawagan kapag kunwari nasa ere siya tapos feel niya nafa-foul siya. Kaya ewan, hindi naman din siguro pinipersonal ng mga referee yung ganyang mga statements pero kawawa nga rin talaga siya kasi hindi siya gaano makabuelo ng sunod-sunod na mga magaganda at healthy na games. At itong game na ito kontra sa Kings nga rin ang pinakapangit na game niya so far ngayong season. Kaya ang tanong ko sa inyo mga idol, base sa inyo lang naman, tama lang ba yung mga referee o mali sila sa pagtawag ng ganon kay Ja? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.